beloved Boss Mike Cervera. Panoorin nyo. Kaugnay na balita mga kabrigada, mga cabinet secretary agad na tumalima sa utos na courtesy resignation Yawn! ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Mabilis na tumalima ang mga cabinet secretary sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghain sila ng courtesy resignation. Sa mga oras na ito, nasa lagpas 20 na ang mga cabinet secretaries na nakapagsumite na ng courtesy resignation. Ay, ilang ya kayo. Dapat lang sa inyo yan, mga kababayan. Ano? Dapat lang talaga yan. Oo, sige, tuloy. Kabilang dito sina DILG Secretary John Vic Remulla, Yawn. DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Romando Artes, DBM Secretary Amena Pangandaman, DOF Secretary Ralph Recto, DOT Secretary Cristina Frasco, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, din sina DICT Secretary Henry Aguda, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, DESDA Director General Jose Francisco Benitez, DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., PCO Secretary J. Luis, Executive Secretary Lucas Bersamin, DEV Secretary Arsenio Balisacan, kasama rin si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Sumite na rin ang kanyang courtesy resignation si DAR Secretary Conrado Estrella III, DOE Secretary Rafael Lotilla, DepEd Secretary Sani Angara, DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, DND Secretary Gilberto Teodoro Jr., DTI Secretary Maria Cristina Roque, National Security Advisor Eduardo Anyo, DOST Secretary Renato Solidum. Karaniwang nakasaad sa kanilang... Ayan, mga kababayan, ang dami na, no? Nakakalungkot, no, mga kababayan, no? Pinagtiwalaan ng presidente, binigyan ng trabaho para ay naasahan na makatulong sa sambayan ng Pilipino para mapaunlad ang ating ekonomiya at maiangat ang gobyerno, maiangat ang sambayan ng Pilipino ulit, di po ba? Mga kababayan, pero ganyan na nangyari, no? Nakakalungkot talaga, mga kababayan. Oo, paano na ito? Ha? Ano na mangyayari? Sino ang ipapalit, mga kababayan, dito? Mayroon po ba kayong po pwede, mga kababayan, na ipalit dito sa mga ito? Naku, grabe. Buti hindi nasama vlogger, sekretary. Walang iya. O kaya nga ako nagbabakasyon eh. Oo. Bakit? Ayoko na masyadong ma-stress eh. Kita mo, hayahay lang din eh. O makikimarites na lang tayo, ano eh. Ang galing. Grabe. Ako sa totoo lang, oo, yan, tama yan. Mr. President, oo, tama yung ginawa mo na yan. Ako, pabor ako. Sabi ko sa inyo kahapon, ano sabi ko sa inyo kahapon? Sabi ko sa inyo kahapon, kahit si Presidente Bongbong Marcos na lang sana ang matira. Sibakin na lahat. Isama na yung Kongreso, isama na yung Senado, pati na rin yung mga gabinete niya. Mukhang magkakatotoo, mga kababayan, ano? Mukhang magkakatotoo yung sinabi natin na si Pangulong Bongbong Marcos na lang ang matira. Ano po? Grabe, no? Matindi. Hindi, si Atty. Clarín, hindi yan. Ito na. Talagang talagang mukhang magkakatotoo yung sinabi natin. Si Pangulong Bongbong Marcos ang matitira. Sige, tuloy. Courtesy resignation ang pagsuporta nila sa desisyon ni Pangulong Marcos. Yan. Samantala sa ngayon, tanging ang mga kalihim na lang ng Department of Health, DSUD, DFA, DPWH, gayon din ang Special Assistant to the President, Solicitor General at ang Presidential Legal Council ang hindi pa nakakapagsumite ng courtesy resignation. Yaw. The heart of changing... Grabe, mga kababayan, baka naman gusto nyo na magsi-resign lahat. Iwan nyo na kay Pangulong Bongbong Marcos lahat yan. Di po ba? Tapos magtatalaga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng panibagong mga
mga kinatawan o maging mga bagong mga empleyado niya, yung bang totoo talaga na dapat alam niyo yon, yung susunod, yung nasa puso ang paglilingkod, hindi ho yung dahil nandiyan mga kababayan para lang ho makapagnakaw sa mga pondo nila. Baka nakakalimutan nyo ho, bawat ahensya ng gabinete na hinahawakan ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, malalaki ang budget niyan mga kababayan. Ang DPWH, Department of Health mga kababayan, Department of Education mga kababayan, kita nyo si Sara, ang daming ninakaw diyan. Lahat 'to yan na mga ahensya, mga kababayan. Aba, matitindi ho. Ang lalaki ng mga pondo niyan. Oo, marami silang nakikickback mga kababayan di po ba? Wag na tayong magpaka-ipokrito. Sabihin na natin lahat na talagang itong mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, karamihan ho, pansariling interes lang din ang mga ginawa. Kita nyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ito mga kababayan magpapahawak sa leeg at mananatili hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang termino na siya ay ginagago. Tignan nyo to, tulad nito sinabi ni Atty. Claire, pasok! Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. Yan! So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Yan! Kita nyo? Kaibigan o batas? Batas pa rin. Kahit kaibigan ka pa na talaga bilang gabinete niya, ang susundin ng Pangulo ay batas. Kung ano yung batas, siyang matutupad, mga kababayan ko. Hindi po pwedeng baliin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang batas ay batas. Pamilya, kaibigan o batas? Batas pa rin ang kakampihan at papanigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yan mga kababayan matuto tayo na makiramdam sa mga nangyayari ngayon. Sa bagay, noon ko pa naman sinasabi yan, na makiramdam kayo sa mga nangyayari sa paligid dahil marami dyan ang mga nakapaligid sa Pangulong Bongbong Marcos na mga Judas, Barabas, Etyas, mga kababayan. Ayan na nga, nangyari na ho ang mga sinasabi natin noon pa. Grabe, matindi. Dito tayo, paglalaban natin si Pangulo. Pasok, pakinggan nyo maigi. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. Correct. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin ang pipiliin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho mababali yan. Kita nyo mga kababayan ko. Kaya kahit sino pa kayo, kahit mga kampon pa kayo ng mga dutaing mga demonyo, hindi uobra mga kababayan. Our beloved Boss Mike Severa.